Hinahangin ang mahabang buhok ni Julia nang bumaba siya sa eroplano. Kagagaling niya lang sa Singapore dahil sa isang mahalagang deal at ngayon naman ay ang schedule ng date nila ng nobyong si Nelson. Ma'am, I'm happy that you're back. Here's your new schedule for the whole week. Tumango lang siya nang ibigay sa kanya ng kanyang sekretarya ang tablet na naglalaman ng kanyang schedule. For now, cancel everything. We have plans for this week. Kailangan kong bumawi kay Nathan. Halos kalahating buwan din siyang nawala sa bansa. At ilang beses na rin nag-adjust ang nobyo para sa kanya. Kahit busy rin ang schedule nito. Pero may big client po kayo by Thursday. I said what I said, Paloma. Just follow that. Hindi na sumagot ang babae kaya pumasok na siya ng kotse na binuksan ng kanyang staff. Ilang segundo lang ang lumipas bago niya naramdaman ang pag-vibrate ng kanyang phone. Ang pangalan ni Nelson ang bumungad sa screen. Napangiti siya ng bahagya. Ito lang ang nakakuha ng ganong ngiti mula sa kanya. Just landed. Maikli niyang sagot. Good. I'll pick you up tonight. Mabilis na reply nito. Wear something that will make me regret letting you leave for 2 weeks. Napairap siya sa hangin. Pero hindi niya napigilan ang ngiti na namumuo sa kanyang labi. Sige, pag-iisipan ko muna. Huwag mo nang pag-isipan. Just do it. Bossy, gusto mo naman. Nagpaalam na siya bago pa humaba ang usapan nila. Inihilig niya ang ulo sa upuan habang pinapanood niya ang mga sasakyan sa labas ng bintana. Kahit pagod, tumitibay ang puso niya sa idea na makakapiling niya ulit si Nelson mamaya. Kailangan niya yon. Kailangan niya rin makabawi. Pero bago niya i-enjoy ang romantic na week nilang dalawa, kailangan niya munang maging si Julia Palma. Ang babaeng kinatatakutan at iginagalang ng buong corporate world. Pagdating niya sa Palma Tower, nagliliyab ang kanyang aura. Bumukas ang pinto ng elevator at agad nagunahan ang mga empleyado sa pagbati. Good morning, Ma'am Julia. Welcome back, Ma'am. Congratulations on the Singapore deal, Ma'am. Ngumiti siya ng tipid. Send the files to my office. Ire-review ko mamaya. Bumilis ang paglalakad ng mga tauhan niya. Walang nagaksaya ng kahit isang segundo. Ganito ang kanyang epekto. Kapag naglalakad siya, kumikistot ang takot at respeto sa paligid niya. Kahit ang mga board of directors, nagiging maamo kapag siyang dumadating. Wala siyang tinotolerate sa paligid niya. Kahit ang mga katangahan ng mga tauhan, wala siyang sinasayang na oras. Wala siyang hinihiling na second try kapag may sumablay. She devours weakness. She rewards brilliance and everyone knows that. Pagpasok niya sa opisina niya, sinalubong siya ng amoy ng freshly brewed coffee. Tamang timpla lang yon. Tamang lakas at may tamang tamis. Si Paloma ang muling sumalubong sa kanya. Ma'am, here are the contracts. I will handle that later. Prepare a meeting with legal team. I need updates on the Torres case. Napakurap ang sekretarya. Yes, ma'am. Stop stuttering. Hindi kita kakainin. Tumitig siya ng diretsyo dito. Maliban na lang kung bibigyan mo ako ng dahilan. Tumango ang babae at mabilis na lumabas. Sumimsim si Julia ng kape at muling binuksan ang phone. Ang karibal ng Palma Corporation sa bawat major project, sa bawat malalaking kliyente, sa bawat award na pwedeng kunin ng sino man sa business industry, ay ang Torres Corporation. Ngunit noon yun. Kilala si Nelson Torres sa 3 bagay. May kakaibang brutal na confidence, mabangis at mautak. Pero sinasamba rin siya ng mga empleyado niya dahil marunong siyang mag-reward at protektahan ng mga tao niya. Ibang style ni Nelson kumpara sa kanya. Kung si Julia ang fearless queen ng corporate world, si Nelson naman ang quiet storm.
Hindi ito gaanong nagsasalita sa meeting pero kapag nagsalita ito tapos agad ang gulo. At para sa marami, imposible ang idea na nagsisimula silang mag-date. Pero nangyari. At ngayon, mas lalo pang lumalalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Pagdating ng gabi, naglakad na palabas si Julia ng lobby. Huminto ang lahat ng nasa paligid niya. Lumingon ng mga lalaki, habang napapanganga naman ang mga babae. Hinagod niya ang buhok niya pataas habang pinapantayan ang strap ng black silk dress niya. Lumabas siya ng pinto at agad niya nakita si Nelson na nakasandal sa kotse nito. No man had a right to look that handsome in all black suit. Ngumisi ito nang makita siya. That's what you call thinking about it? Ako pa? Ngumisi siya at lumapit dito. Binuksan nito ang pinto para sa kanya. Good. Dahil plano ko suluhin ka ngayong gabi. Try harder. Tumawa ito ng mahina bago siya inalalayan paakyat ng sasakyan. Dinala siya ni Nelson sa isang private rooftop restaurant na may soft lights at city view. Tahimik ang lugar at elegante. Malayo sa ingay ng corporate world. Para sa kanila lang ang gabing yon. Pagkaupo niya, inayos niya ang slit ng dress niya at tinignan ng nobyo niyang nakakunot ang noo. Bakit? You look too good tonight. Parang gusto ko i-cancel lahat ng plano ko at ibigay sa'yo ang buong buwan ko. Umangat ang kilay niya. Ikaw ba tong big boss ng Torres Holdings? Bakit parang nawawala ka sa focus? I only lose focus when it comes to you. Sinamaan niya ito ng tingin pero nag-init ang tenga niya. Lumapit ang waiter at maingat na nag-serve ng wine. Tinanggap naman yun ni Julia. Ngunit hindi siya naghintay na mag-toast sila. Agad siyang uminom at kailangan niya ng konting pahinga. Napagod ka. You look tired. Galing ako sa impyerno ng corporate. Of course. Pagod ako. Hindi mo naman kailangan na dumiretso sa opisina. Ayokong maipakita sa kahit kanino na pagod ako. Kibit balikat niyang sagot. Hindi mo kailangan magpanggap sa harap ko. You don't need armor with me. Hindi ako nagsusuot ng armor. Ganito lang talaga ako. Umiiling na sagot niya. You're wrong. You wear armor every day. That's why everyone fears you. Itinapat nito ang tingin sa kanya. But that also why everyone respects you. Hindi siya umimik. Tama ang sinabi nito sa kanya. Ilang taon na siyang naglalakad sa mundo na parang may suot na bakal sa buong katawan. Ilang taon niya nang ginagamit ang talino at lakas at tapang niya para hindi siya tapakan ng kung sino man. At hindi siya baliin. At hindi siya maliitin. At nagtagumpay siya. Kaya tumatayo siya ngayon bilang isang makapangyarihang babae sa buong business industry. Pero sa harap ni Nelson, nagiging simpleng tao siya at yon ang pinaka nakakatakot na bagay. Di mo sinabi sa akin na ngayon na uwi mo. Ang akala ko kailangan nating i-reschedule ang date natin. I wanted to surprise you. You did. Tumingin ito sa kanya na parang ayaw siya nitong pakawalan kahit isang segundo. Never leave that long again. Hindi ko makakontrol kung kailangan kong pumunta sa ibang bansa. Bumuntong hininga siya. I know, but I still missed you. I missed you too. I want something from you. What? Stay with me this week. No business calls, no Paloma, no board, no PR team, and no investors. Hindi pwede, Julia. Natigilan siya. Alam niya ang tono ng lalaki at hindi ito nagmamakaawa. Ito ang tono na ginagamit ito kapag ayaw nito mapahaba ang usapan. Kailangan ko to. I barely saw you this month. Every time I wake up, wala ka. Every time I sleep, wala ka rin. I need my woman. Bulong nito at tumama yon sa kanyang dibdib. I already canceled everything for this week. Lahat. Sa totoo lang, gusto niya pa sanang magpakipot pero tuluyang bumigay ang pader niya. Tumaas ang sulok ng labi ni Nelson. Isang mapanganib at satisfied na ngiti. Good.
Pagkatapos ng dinner, naglakad sila patungo sa railing. Tahimik ang hangin habang kumukutitap ang mga ilaw ng buong lungsod sa ilalim nila. Yumakap si Nelson mula sa likod niya. Iniangat ng lalaki ang kamay niya at hinalikan ng daliri niya isa-isa para bang sinasamba siya nito. You know, paulit-ulit akong tinatanong ng board. Na ano? Why the hell I'm dating the woman who can destroy my entire company? Napahagikik siya sa sinabi nito. Ako? Destroying Torres Holdings? They can see it? Yeah, that's true. Kaya ko yan kahit nakapikit. Alam ko. Tumawa ito. At yan mismo ang dahilan kung ba't gusto kita. I'm dangerous. You're powerful. I ruin men. Pinapatatag mo ko. I don't submit. Hindi ko gusto na gawin mo yan. Ano ba talaga nakikita mo sa akin? You're my equal, Julia. Kumapit ang mga daliri nito sa bewang niya. My rival in business. My partner in life. Hindi siya makapag-react. Hindi siya makapagsalita. Pero, nakikita niya sa mukha nito na ganun din ang epekto niya dito. So, magsistay ka ba sa akin ngayong gabi? Nagtatanong ka na para ba may pagpipilian ako? You don't. Good. Hinalikan siya ni Nelson. Mabagal, malalim, parang gusto nitong burahin ang 2 linggong pagkakalayo nila. Kumapit siya sa damit nito at hinila niya ito palapit habang binubulong niya sa isip niya ang isang katotohanan. Pinipili niya ito at pinipili siya nito. Sa mga oras na yon, wala na kahit anong business war ang makakapagpahiwalay sa kanilang dalawa. Pero maya-maya, biglang tumigil si Nelson at tinitigan siya nito. Nga pala, your aura tonight. What's with it? You look like you're ready to take over the world. I already did. And I'll rule with you. Hinawakan nito ang mukha niya at hinalikan siya ulit. Mas matagal, pero mas maingat. Sa gitna ng city lights at malamig na hangin, nagdesisyon si Julia na kahit anong gulo ang darating, board meetings man, corporate rivalries, legal battles, investors, stock market storms, hinding-hindi niya pakakawalan si Nelson Torres. Hindi ngayon, hindi kailanman. At mas lalo siyang nagliliyab bilang si Julia Palma. The fierce, elegant, untouchable woman na kayang sirain at protektahan ang mundo niya. At ngayong hawak niya ang kamay ni Nelson, handa na siyang sumugod kahit saan. Nakatayo si Julia sa harap ng malaki at puting gate ng Torres Mansion. Hawak ang 2 paper bags na puno ng toys, limited edition items, at kung ano-ano nakita niya na mga cute na bagay sa mall kanina. Pinuno niya ng hangin ng dibdib bago muling pakawalan yon. Hindi siya kinabahan sa kahit anong investor meeting o board presentation. Pero ibang level lang nararamdaman niya ngayon. 5 kids. At hindi basta kids. They are quintuplets. Mga anak pa ni Nelson. Kinilala niya ang mga ito sa mga pictures na binigay sa kanya ng nobyo. Sinigurado niya rin na kabisado niya ang mga pangalan at mukha ng mga ito. Ma'am Julia, nasa garden po sila. Sabi ng maid habang binubuksan ang gate. Nagpipiknik po sila ngayon. Tumango siya at naglakad papasok. Humampas sa kanya ang amoy ng freshly cut grass at matamis na amoy ng strawberry jam. Sa malayo pa lang nakita niya nakaupo sa malaking couch-style picnic set ang 5 bata na parang mini versions ni Nelson. Naglakad siya papalapit, pero ang unang humampas sa kanya ay ang tingin ng mga ito. Hi! Bungad niya. Pilit na maingat ang boses. I'm Julia. Pero walang sumagot. As in literal na wala. Nagkatinginan ng mga bata, pero hindi sila tumingin ulit sa kanya. Nagpatuloy lang sila sa ginagawa at parang hangin siya kung ituring. May pasalubong ako. Tumikim siya, pero wala pa rin kumibo. Mga gifts and I hope magustuhan ninyo. Inilapag niya ang 2 bag sa harapan nila. Suminghot si Lisa. Di namin kailangan yan. Nalaglagan pa nga ni Julia
nang marinig ang sinabi nito. Hindi siya madalas nasusupalpal, lalo na ng 8-year-old girl. Just look at them. No thanks. Sagot ni Queenie habang binabalik ang atensyon sa pagbabasa. We don't take things from strangers. Ouch. Yun ang nasa isip niya. Pinisil niya ang paper bag bago siya napapikit saglit. Kilala niyo naman ako, right? Naririnig niyo siguro si, nope. Putol ni Nathan. Di ka namin kilala. And Daddy said, no strangers allowed. Technically, dagdag ni River sabay kagat ng marshmallow. Stranger ka pa din. Ang nasa isip niya habang nasa eroplano, gusto niyang bumawi sa mga batang ito. Lalo na kay Nathan, kasi kilala niya talaga ito. Pinanood lang niya ang mga bata. Ang kalahati, napapabilib siya sa mga ito at ang kalahati naman, pakiramdam niya pinapatay siya sa kanyang kaloob-looban. Nakasurvive siya sa mga corporate sharks. Pero ngayong kaharap niya ang 5, para siyang nilamutak ng maliit na leon at binugahan ng apoy ng mga mini dragons. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi pero pilit na lang. Hindi naman ako totally stranger. Close kami ng dad niyo. Sa wakas, tumingin ang mga ito sa kanya. At hindi friendly ang mga mata nito. Close? Gaano ka close? Like close. Define close. I knew it. Isa siya sa mga ganong girls. Bulong ni Lisa kay River. Anong girls? Gold digger. Sagot ni River. Chill na chill, habang sumusubo pa na isang marshmallow. Excuse me? Halos mapasigaw siya. Tumawa naman ng mahina si Diego. Sabi ko na nga ba, Daddy gets pretty girls all the time. Naghalo ang inis at gulat niya. I work, I earn, hindi ako. So ba't ka nagdala ng toys? We're not bribable. Hindi ko kayo binabribe. Umirap si Lisa. Lahat may gusto talaga. Natigilan siya at hindi niya in-expect ang mga batang ito. Sila ang mini-board directors na ready sumupalpal ng kahit sino. Pakiramdam niya nga, mas takot pa sa kanyang board sa sariling kumpanya kumpara sa mga batang ito. Huminga ng malalim si Julia at kinuha ang isang bag. Look, hindi ko kayo binibili. Gusto ko lang kayo makilala. Bakit? Tanong ni Queenie na sa wakas tumingin sa kanya. Pero hindi pa rin friendly. What's your purpose? Purpose? Napakurap-kurap siya. Sabi ni Daddy huwag kami magtitiwala. Dagdag ng bata. Hala, so para siyang villain? Ganun? River! Singhal ni Nathan kay River. What? She looks like a villain, like the stepmom in movies. Ngumisi si Diego. Oo, the villain na may red lipstick at naka-heels. Sumulyap siya sa heels niya. Red heels. Great. Perfect timing. Kaya ba naka-black dress ka? Tanong ni Lisa. At para mukhang kontrabida? Gusto niya nang lamunin siya ng lupa. Ngayon mismo. Sa pwesto niya mismo. I am not a villain. I am your dad's. Huwag mo nang sabihin, ayaw naming malaman. Putol ni Nathan. Natigilan siya. Bakit naman? Hinawakan ng 5 bata ang mga gamit nila. We don't want a stepmom. Sagot ni Queenie. Mahina ang boses nito pero matalim. Doon nanikip ang kanyang dibdib. Hindi ko naman sinabing, ayaw namin. Di ka namin kailangan. Kaya namin kahit wala kaming mommy. We grew up fine. We're not replacing mama. Tila ba tumigil ang mundo niya? Napasandal siya sa kinauupuan. Hindi niya alam kung paano siya hihinga ng normal. Nang lumalim ang katahimikan, naglakad siya papalapit ng konti. Ngunit biglang nag-shift ang 5, literal na umatras ito ng sabay-sabay, na para bang may sakit siya, na para siyang may hawak na bomba, at para siyang unwanted. Hindi ko naman plano na palitan siya. Wala akong balak burahin ang mama niyo. Then leave us alone, sagot ni Nathan. Lahat ng regalo niya na balewala. Lahat ng effort niya na deadma.
Pero hindi siya atras. Kasi kahit anong attitude na ibigay ng quintuplet sa kanya, hindi sumusuko si Julia Palma. Hindi sa negosyo at hindi sa buhay. Higit sa lahat, hindi sa mga anak na lalaking minamahal niya. Ilang araw nang sinusubukan ni Julia na kunin ang loob ng quintuplets. Pero kahit anong gawin niya parang walang gumagana. Kulang na nga lang bilhin niya lahat ng mall o mga playground para lang pansinin siya ng mga bata. Stay away from me! Wala kang mommy! Agad nagpantingan-tenga ni Julia kasabay ng panlalaki ng mata. Dahil sa nakita, itinulak ng isang batang babae si Lisa. Hey! Agad na dumipensa ang mga kakambal nito, pero tila hindi natinag ang mga bully. Mas lumapit pa ang mga ito habang dinuduro ang quintuplets. Kawawa, walang mommy! Mapang-asal na usal ng mga bata habang sabay-sabay pang tumatawa. Mga anak? Sinadya niya lakasan ng boses para maging ang mga teacher na nandoon mapansin siya. Lisa, what happened? Kunwari wala siyang alam na tumakbo palapit sa bata na hanggang ngayon, nakalupagi sa sahig. Naging attentive naman ng mga teachers. Ano pong problema? Nang makalapit sa kanya ang isang teacher, agad na tinapunan niya ito ng nagbabantang tingin habang maingat na pinupunasan ng narumihang palda ng batang babae. Hi kids, I am their mommy. Gusto niyo ba sumabay sa amin mamaya kumain sa restaurant? Mukhang matalik kayong kaibigan ng mga anak ko. Bring your moms also. Matamis ang ngiti niya habang kinakausap ang mga ito. Call their parents and meet me at 3. Ang lamig sa boses niya, tila teacher lang ang nakakaintindi. Kaya naman dali-dali nitong kinuha ang cellphone at nagpaalam muna sa kanya, kasama na ang mga batang bully. They are not our friends. Agad na tinanggal ni Nathan ang kamay niya kay Lisa. Stay away from us. Naging mas protective ito at agad itong tinago ang kapatid sa likod. Kala ba namin, ikaw magiging mommy namin soon? Ba't yung kakaibiganin yung mga umaaway sa amin? Namumuhing usal ni Queenie. You're a fake! Sigaw naman ni Reverse sa kanya. Kahit na nararamdaman niya ang kirot sa puso, pinilit niya pa rin umiti sa mga ito. I am not. I am trying to protect you guys. Protect us from what? Gusto mo sila maging friend? Sunod-sunod siyang umiling. No? Pang-front ko lang yun. I will get revenge for you. Can you just trust me? Nangungusap ang tono niya habang sinasabi ang mga ito. Alam ko na hindi niyo ako naiintindihan. Pero may sarili akong pamamaraan. Siguro hindi niyo magugustuhan yung process, but I'm asking you to trust me. Masuyo niyang sinubukan na hawakan ang kamay ng dalawang batang babae. Pwede niyo ba akong pagkatiwalaan kahit ngayon lang? Pangako, paghihiganti ko kayo. Natahimik lang ang mga ito at pasimpleng nagtinginan. Pero maya-maya pa, tumanguri ng mga ito sa kanya kaya nagbigay siya ng matamis ng ngiti sa mga bata. Palihim niyang naikuyom ang kamao at ipinangako sa sarili na itatama niya ang tingin ng mga ito sa mga bata. Hindi nga siya nadismaya. Mas maaga pa sa call time na dumating ang mga magulang ng mga bata, kasama ang mga ito mismo. Wow, totoo nga, Miss Palma. I'm glad to meet you. Tumango lang siya sa isang inang excited na nakita siya. Abala naman ang mga batang kumakain. Sinabihan niya ang mga ito na wag nang poproblemahin ng iba pa at siya nang bahala. Nang makumpleto na ang mga magulang ng mga bata, nagpakawala siya ng isang malamig na ngiti. I hope you know kung ba't kayo nandito. Aniya. Sabi po nitong anak ko, gusto mo kami makilala. Ngumisi lang siya bago sumenya sa mga tao niya. I will no longer support your business. Ipo-pull out ko na ang investment ko sa kada kumpanya ninyo. Agad ng laki ang mga mata ng mga ito. Siya lang naman kasi ang may pinakamalaking investment sa halos lahat ng kumpanya sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Huwag ko! Ano nagawa namin para ma-offend kayo? Kinuha niya ang steak knife at hiniwa ang karne. Tanungin niyo yung mga anak niyo. Magmula mamaya, effective na ang pag-pull out ko. Good luck sa paghahanap ng bagong investors.
Nagangat ng tingin si Julia at diretsong tumingin sa bawat magulang. Hindi niya tinago ang inis. Hindi niya pinalambot ang tono. Gusto niyang maramdaman ng lahat ng galit niya. Habang tumatawa kayo sa mga business meeting, binubuli pala ng mga anak niyo ang mga anak ko. Mariin niyang sabi. Nagsitayuan ang balahibo ng mga magulang. Ngunit masunurin silang lahat na nakaupo na para bang may hawak siyang baril. Pero hindi na yon kailangan pa. Kailangan niya ng respeto para sa mga bata. Hindi niyo ba tinuturuan ng mga anak ninyo? Kumakain sila ng mamahaling pagkain pero hindi nila alam ang basic na respeto? Humigpit ang hawak niya sa steak knife habang tumutusok ang boses niya sa katahimikan. Ma'am, hindi naman po nila. Shh! Sabay taas niya ng kamay. I don't need excuses. Gusto ko ng honesty. Lahat ng batang bully dito, lumapit. Nagtinginan ng mga bata pero wala ni isa ang gumalaw. Kaya tumayo si Julia at tumikim. You! Tinuro niya ang batang unang nagtula kay Lisa. Ikaw ang nauuna sa lahat. Kung di ka lalapit, tatawagan ko ang dad mo. Alam mo kung sino siya, right? Namilog ang mga mata ng bata. Lumapit ito na parang naglalakad papunta sa hukay. Good boy. Now say it. Nagsinungaling po ako. I bullied them. Halos pabulong na saad nito. Tumango si Julia at tumingin sa mga magulang. See? Ang daling umamin kapag may disiplina. Pero kapag puro pera ang sandalan, balik ko ang ugali. Pumintig ang panga niya habang nilalapit ang mukha sa bata. You hurt my child. Hindi mo lang sinaktan ang palda niya o ang pride niya. Sinaktan mo ang puso niya. Ayokong umiiyak ang mga anak ko. So you will apologize. Lahat kayo. Dumiretso ang 5 bulis sa quintuplets. Nagulat ang mga magulang ng mga ito. Nagtaasan pa sila ng kilay habang nanlalaki ang mga mata. We're sorry. Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Pero hindi gumalaw ang quintuplets. Si Nathan ang unang nagsalita. Ba't ka nagsusorry? Dahil utos niya? O dahil na-realize mo na mali kayo? Nanlamig ang mga bata. Nagtanguan sila bago muling humarap sa kanya. We're really sorry po. Sa pagkakataong ito tumango si Nathan. Okay. Nag-relax ng bahagya ang balikat ni Julia, pero hindi pa tapos ang laban. Umupo siya ulit bago diretsong tumingin sa mga magulang at ngumiti ng malamig. Mula ngayon, babantayan ko ang mga anak ninyo. Kung uulitin nila yon, hindi apology ang hihingin ko. Bibigyan ko kayo ng lawsuit. Ma'am, no? Kung di nyo kayang turuan ng mga anak ninyo, ako ang gagawa. Pero hindi nyo magugustuhan ang paraan ko. Nakita niyang dumikit si Lisa sa gilid niya. Mahigpit ang hawak ng bata sa laylayan ng kanyang dress. Ramdam niya ang pagtitiwala nito sa kanya. Tita. Bulong ni Lisa. Maliit ang boses pero puno ng ibig sabihin. Doon halos tumigil ang mundo niya. Napatalikod si Julia dahil nakaramdam siya ng panginginig sa dibdib. Hindi niya kaya ang impact. Hindi pa sila sa stage na yon, pero sinabi yon ni Lisa at sinabi yon ng walang takot. Meeting done, umalis na kayo. Tumayo agad ang mga magulang. Nagmamadali silang sumunod sa kanilang mga anak at wala ni isa ang kumibo. Wala ni isa ang nagtanong. Pagkaalis ng huling magulang, lumingon ang quintuplet sa kanya. Habang may malawak ng ngiti ang labi at paggalang sa mga mata. Magmula ng araw na yon, napansin niya agad ang pagbabago sa mga bata at ang unti-unting pagbukas ng pinto sa puso ng quintuplets. Tumama ang umaga kay Julia na parang suntok sa kanyang sikmura. Pagbukas pa lang niya ng phone, bumungad agad ang sunod-sunod na notifications, mga articles, comments at tag posts. Wow! Bulong niya habang nagiinit ang kanyang sentido. Ang aga niyo. Marahan na lumapit si Nelson sa tabi niya na bagong gising. What happened? Ito, tignan mo. Binuksan naman ng lalaki ang unang headline.
Julia Palma, using Torres quintuplets to clean up her ice queen image. Nang pindutin nito ang kasunod, may mga statement na nakalagay dito. Hindi nakatakas sa mga mata niya ang pag-igting ng panga nito. This is garbage. Hindi talaga sila nagkukulang sa creativity. Sagot niya, napilit na pinapakalma ang boses pero mabigat ang kanyang dibdib. Humigpit ang hawak niya sa phone. Kahit sanay na siya sa intriga, ibang tama kapag pati ang mga bata damay sa usapan. Tumunog ang phone niya ulit. Pero ngayon, mula na sa board members ng kanyang kumpanya. At kasama roon, ang isa sa pinaka naiinis siya, si Mr. Salvador. Julia, this looks bad. Fix your mess. Napairap siya. Mess? Seriously? Tumayo siya at naglakad papunta sa floor-to-ceiling window. Kitang-kita niya ang Manila skyline. Mataas yun, maganda, pero puno ng tao na mahilig manghimasok sa buhay ng iba. Hindi nagtagal, narinig niya ang pagkatok ng kung sino sa pinto. Ma'am, dapat niyo po makita to. Usal ng kanyang sekretarya. Inilabas ni Paloma ang tablet. May bagong lumabas na video na uploaded sa isang business competitor niya. At doon, nagsasalita ang isa sa mga business rivals niya na si Marjorie de Guzman. Kung totoo ang pagmamahal ni Miss Palma sa mga bata, ba't ngayon lang siya lumalapit? Looks like a PR move to me. Sabi ni Marjorie, na naka-cross arms at nakangiti ng pilit. Agad na umangat ang kilay ni Julia. PR move. Siya ang huling taong pwedeng magsabi niyan. Hindi naman uupo lang doon ang lalaki. Mabilis itong kinuha ang cellphone at balak nitong tawagan ng legal team niya sa lalong madaling panahon. We're responding. This is defamation. No, this is not the first time. Mawawala din ito. Pero bago pa man makasagot ang lalaki, biglang tumunog ang phone niya. Nang tignan niya ito, unknown number yon. Sino to? Boses ng babae ang sumalubong sa kanya. Malamig yon at tila naghahamon ng tono. Julia Palma? Yes, who's this? Ikaw pala ang bago. Maangas na tumikim ang babae sa kabilang linya. Ate ko ang asawa dati ni Nelson. Gusto naming makausap ka. Napasinghap naman ang kanyang nobyo. Who is that? Teka, sabi ni Julia bago takpan ng mic. Kapamilya ng late wife mo? They never reach out before. Be careful. What do you need? Diretsyong parang patalimang sagot ng babae. Alam mo miss, di ka namin gusto. Hindi mo dapat kinukuha ang lugar ng kapatid ko. Napabikit siya sa sinabi nito. Hindi ko kinukuha ang lugar ng kahit sino. Masyado ka malapit sa mga bata. Napapansin ka nila at hindi magandang tingnan. Hindi ka nila nanay. Nanikip ang dibdib niya sa sinabi nito. Alam ko yan. Pero mukhang nakakalimutan mo. Tumawa ang babae ng malamig at papang-insulto. Kung kaya mo manira ng lalaki sa negosyo, kaya mo ning manipulahin ang mga bata. Unti-unting kumulo ang dugo niya. Hindi ko minamanipula ang mga bata. Right. 'Cause that's not your style, right? Pero naririnig namin ang mga kwento. Gumagawa ka ng image using them. Ganyan ka ba kababa? If you want to accuse me, do it in front of Nelson. Not like a coward. Doing it over the phone. Natahimik ang nasa kabilang linya ng ilang segundo. Magkikita tayo. And when we do, I'll make sure. Ibabalik namin ang mga bata sa totoong pamilya nila. Natigilan siya sa sinabi nito. Excuse me? You heard me. Usal nito at walang sabi-sabi na pinatay ang call. Hindi nag-aksaya ng oras si Julia. Agad na nagpatawag siya para sa small meeting. I'll do it. Natahimik ang lahat. Sanay silang umiiwas siya sa personal issues. Mahalaga sa babae ang business image niya. Mula noon pinapangalagaan niya ito pero ngayon, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Unang-una, hindi ko ginagamit ang pamilya ni Nelson para sa kahit anong image pa na yan. Pero Julia, singit ni Salvador, I'm not done yet. Kung gusto nila ako siraan, go ahead.
Pero wag nila idamay ang mga batang walang kinalaman sa pagninegosyo. Natigilan naman si Salvador. Nagpatuloy naman siya. Pangalawa, lahat ng kumakalat na rumors galing sa competitors natin. And honestly, thank you because desperation looks ugly on them, not on me. Napatingin ang lahat kay Marjorie sa TV screen. Frozen pa rin ito sa screenshot habang nakapost pa. Pangatlo, kung sino manghihila pababa sa pangalan ko, ako na ang hihila sa kanila hanggang mawala sila sa industriya. Natahimik ang board sa sinabi niya. Tila ayaw kumontra ng mga ito at may halo na para bang nagsasabing nagtitiwala sila sa kanya. Matapos ang mahabang araw, sa wakas nakauwi na si Julia ng mansyon. Pero hindi siya sa kwarto niya nagtungo. Dumiretso siya sa rooftop para huminga. Pero nagulat siya nang makita ang batang lalaki na nakatanaw sa kawalan. Anong ginagawa mo rito, Nathan? Tanong niya. Nihintay ko po si Daddy. Hindi ito tumingin sa kanya. Umupo siya sa tabi nito, pero pinanatili niya ang bahagyang distansya. Kumusta ka? Hindi ito sumagot sa kanya, pero maya-maya, tumingala ito sa kanya. Tita Julia, totoo ba yung nasa TV? Tanong ng bata. Nanikip ang kanyang dibdib sa tanong nito. Ano nakita mo? Yung sinasabi nila. Inagamit mo raw kami para sumikat. Sumikip ang kanyang lalamunan. Hindi ko kayo ginagamit. Hindi ko kaya yon. At hindi ko yun gagawin. Kahit kailan. Bumuntong hininga naman ng bata. Ayoko magalit si mama sa amin. Hindi naman magagalit ang mama mo. Napatingin siya rito at halata ang pagkagulat sa kanyang reaksyon. Pero natatakot ako. Baka po nakakalimutan na namin siya. Para bang tinamaan ng kutsilyo ang puso niya sa naging sagot nito. Marahan siyang lumapit kay Nathan. Pero hindi niya ito hinawakan agad. Hinintay niya kung papayag ba ito. At nang hindi umiwas ang bata, umayos siya ng upo at tiningnan ito sa mga mata. Hindi mo makakalimutan ang mama mo. At hindi ko gustong palitan siya. Pero bakit galit sila sa'yo? Kasi minsan, Nathan, kapag may mga bagong dumadating sa buhay ng tao, may ibang natatakot. Pero hindi ibig sabihin tama sila. Umiling naman ito. Hindi fair. Hindi nga. Pero hindi natin kailangan magpa-apekto sa maling tao. Dito tuluyang tumulo ang luha ng bata. Yumuko si Nathan at sumubsob sa gilid ni Julia. Doon siya napatigil. Hindi dahil ayaw niya kundi dahil hindi siya sanay. Pero unti-unti niyang niyakap ang bata. At doon sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya niya pala magmahal nang higit pa sa inaasahan niya. Capable pala ang puso niya. Umupo si Julia sa gilid ng kama, hawak nito ang phone na tila ba isang mabigat na bato. Kanina pa siya tumatanggi na magbukas ng social media pero nagpadala ng screenshot si Paloma. Doon niya napagtanto na hindi niya pala kayang iwasan ito. Gumuho ang kanyang mundo nang makita ulit ang mga headlines. Sumiklab ang kanyang dibdib. Kahit pilitin niya maging matatag, tumalon ang puso niya sa takot. Bago pa siya makapag-isip, isang malakas na katok ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Paloma. Miss Palma, you need to see this. Sabi nito habang hawak ang remote ng TV. Agad siyang sumunod at doon nakita ang live sa TV. Nakaupo ang dalawang kamag-anak ng late wife ni Nelson. Parehong nakatitig sa kamera na parang nagluluksa. Hindi namin gusto si Julia para sa mga bata. Nakikita namin naguguluhan sila. Napipilitan sila maging close sa kanya para sa publiko. Tumawa ang isa, napilit at mapait. Ayaw namin lumaki ang mga bata na iniisip na nagkaroon sila ng instant mother figure. Hindi ganon kadali palitan ng ate namin. Parang sinampal si Julia sa mga sinasabi ng mga ito. Maging ang pagpintig ng kanyang puso, tila tumigil din. Turn it off.
Aniya. Maya-maya may nagsalita at sumigunda sa sinabi niya. Turn it off, Paloma. Natahimik ang buong sala dahil doon. Pero mabigat ang hangin. Napabuntong hininga siya sa kawalan. Para pakawalan ng bigat ng kanyang dibdib, bago siya naglakad patungo sa bintana at tiningnan ang lunsod sa baba. Nelson, baka dapat umatras muna ako. Julia, no. Hindi mo sila dapat pakinggan. Pero nasasaktan na ang mga bata dahil sa akin. Kitang-kita ng kanyang nobyo ang sakit sa mga mata niya. Kaya naman natigilan nito at natahimik. Hinagod niya ang sentido bago nagsalita. Kung lalayo ako, titigil ang gulo. Baka mas madali para sa kanila. You think leaving them will help them? Nakaranas na sila ng pagkawala ng ina Nelson. Ayoko maging dahilan ng isa pang trauma nila. Ayokong saktan sila. Ayoko. Nelson, maybe it's better if I step back. Kung aalis ako, titigil ang ingay. Sigurado ako na titigil ang panghuhusga, maging ang mga kamag-anak nila titigil sa kakapuntirya sa mga bata at sa akin. Julia, makinig ka sa akin. Pero agad siyang umiling. Nelson, ayoko lumaki silang kinamumuhian nila ako. Ayoko maging dahilan para masaktan sila ulit. Sumikip ang kanyang lalamunan. Pumikit siya ng mariin pero hindi niya mapigilan ang pag-angat ng luha sa gilid ng mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagpapanggap na matapang. Hindi siya ang malamig. Hindi siya ang maangas. Ngayon siya ay tila isang babaeng nawawala. Julia, they need you. Do they? Or do I just make everything worse? Binago mo sila. Umingiti sila dahil sa'yo. Pero hindi ako sapat para punan ang iniwan ng mama nila. Sa una niyang luha na pumatak ay nagising ang sakit, napilit niyang tinatago. Hindi ako sapat para sa 5 batang nawalan ng nanay Nelson. I love them. And that scares me because loving them means I can hurt them. At kung mas makabubuti sa kanila na umalis ako, then maybe I should. Julia, no. Please, don't make this harder for me. Nagsisiksikan sina Diego at si River para pareho silang makasilip sa siwang ng pinto. Anong nangyayari? Shh, kamaingay, she's sad. Bakit? Tanong ni Lisa na mahigpit ang hawak sa unan. Tingin ko dahil sa mga sinasabi ng mga tao. Sabi ni Queenie, na halatang halos naiiyak na rin. Narinig ko ang news kanina. Nanginginig si Lisa habang tinatakpan ng bibig. Oh no! Umiiyak siya. Ayaw ko siyang umalis. Di siya aalis. Pero sabi niya aalis siya kasi nagagalit ang mga tao. Ayaw nila kay Tita Julia. Nagkatinginan ng 5 bata na ngayon halatang halata na ang takot. Mabilis na tumakbo si Queenie kay Julia at yumakap ng mahigpit. Nagulat ang magkasintahan sa biglang pagbukas ng pinto. Tita Julia, don't leave us. Mabilis naman na sumunod si Lisa na umiiyak. Hindi mo po kami sinasaktan. Yung mga tao lang ang mean. Tumango naman si Diego na pulang-pula na ang mga mata. Sila po ang mali, hindi ikaw. Bumagsak ang kamay ni Julia. Hindi dahil hindi niya kaya umiyak sa harap nila, pero dahil hindi niya inaasahan ito. Kids. Pabulong niyang sabi. Si Nathan ang huling lumapit sa kanila. Tita Julia, people can talk, people can lie. Lumapit ito hanggang tumapat sa kanya at hinawakan nito ang kamay niya. But we know the truth and we want you here with us. Maging si River umiyak na rin bago bumulong sa kanya. Hindi ka po pinalit kay Mama. Kasama ka po namin. At hindi na nga kayang pigilan pa ni Julia ang kanyang hikbi. Napatakip siya ng muka, pero mabilis siyang binalot ng 5 bata ng mahigpit na yakap. Naramdaman niya ang init nila, ang pag-iyak nila, ang pagpilit nilang hawakan siya at parang takot silang mawala siya kahit 1 segundo lang. Hindi ko kayo kayang saktan. Pumiyok na siya. We know po, kaya wag ka pong umalis. Tumingin siya kay Nelson. Nakita niya ang luha sa sulok ng mga mata nito. Humigpit ang yakap niya sa mga bata. Okay, hindi ako aalis. I promise you that hindi ko kayo iiwan. Hinila ni Julia ang coat niya habang mabilis siya naglalakad papasok sa boardroom. Umuugong ang buong building.
Dahil ang lahat ay nagpapanik. Ang lahat nagtatakbuhan. Scandal! Corporate scandal and it's ugly! Pagbukas niya ng pinto, mabilis na tumayo mga board members dahil sa takot. Julia, we have more crisis. Lumabas ng documents. Lumalabas na nagkaroon ng anomaly sa joint project ng Torres Dynamics at Palma Corp. Sinasadya ba nilang tirahin ang pangalan ko? Malamig na tanong niya. Yes, they're saying you manipulated the funds. Sino nagkalat nito? Wala po kaming idea, ma'am, but the media already blames you. The stockholders want answers. Miss Palma, kung di ka magbibigay ng statement ngayon, mahuhulog ang stocks natin. Hindi maliit na issue to. Umakyat ang mainit na takot sa dibdib niya, pero tumingin siya sa bintana ng boardroom. Ramdam niya ang bigat ng lunsod na nakatingin sa kanya. Bago pa muling may magsalita, mabilis na bumukas ang pinto. Julia, sabi ni Nelson na makapasok ito at tumingin agad sa kanya. We need to talk. Nang makapasok sa sariling opisina, agad na binuksan ni Nelson ang TV at muling bumunga doon ng live broadcast. Torres Palma project funds in question. Julia Palma under fire. Sources claim Julia Palma mishandled the funds, causing massive losses. The Torres children now face uncertainty. Pagbabalita ng babae sa screen. This is trash. They're dragging the kids into this. Aniya. Sinigundahan naman siya ni Nelson. Nagwawala ang puso niya. Ito na ang kinatatakutan niya. Hinalo nila yung anak ko sa issue na to. This is beyond control, right? Nagpatawag na tayo ng press con and all. Ba't di pa rin sila tumitigil? Han, kapag naghalo ang pangalan ng mga bata sa skandal na to, masisira sila at hindi ko hahayaang mangyari yon. Maingat na lumapit ito sa kanya. We will fix this together. Kahit gusto ko, Nelson, hindi na together makakabuti. Siguro nga kinakarma na ako. Sa kung paano ako naging malupit noon. Kung gaano ako kalamig sa mga tao, maybe it's meant to happen. Gagawin ko to ng paraan. Hindi ko kayo hihilahin sa ganitong gulo. Nagpapaloko ka na. Umiiling na usal nito. Hindi kita pababayaan. Lalo na ngayon. Nangako tayo sa isa't isa. Kailangan mo na akong pabayaan. What? Kapag hindi ako umamin, kapag di ko kinuha mag-isa ang sisi, ang unang tatamaan mga bata, pangalan nila, future nila. Kapag ako ang bumagsak, ako lang ang masisira. Kaya ko pang makabangon. Pero kapag ikaw ang mga bata na damay, masisira kayo lahat. Kakausapin ko ang board. No. Ako na lang. Sasabihin ko sa kanila na ako ang nagkamali. Ano? Julia, wala kang kasalanan. Hahayaan ba natin isatisfy ang gusto nila mangyari? They are framing us. They are framing you. Hindi yun ang importante. Sagot niya. Malamig na ang tono niya, ngunit napipiyok na siya. Ang importante ngayon, hindi madamay ang mga bata. They're just kids. Kahit alam ko na intindihan nila, masyado pa ring magulo. Hinila nito ang braso niya. Babe, hindi mo pwedeng gawin to. Hindi mo pwedeng sirain ang sarili mo para sa kanila at para sa amin. Nelson, minahal ko na ang mga anak mo. At mahal na mahal kita, mahal na mahal ko kayo. Hindi nakatakas sa mga mata niya ang pagkatigil nito. Julia, hindi ako magiging dahilan para mawalan sila ng tiwala sa mundo. Hindi ako magiging dahilan para mapahiya sila. Hindi nila iniisip yan. They trust you. They love you. Pero hindi mahalaga yun sa mata ng publiko. Kapag mas sumabog ang skandal na to, sila ang unang masasaktan. Alam mo kung paano gumana ang media. Kakawa sila ng kwento tungkol sa mga bata. Sasabihin nila na lumaki sila sa bahay na puno ng korupsyon. We can fight that. We can. Pero sila ang magiging collateral damage. Kinuha niya ang mga dokumento at nagsimulang nagsulat doon. Ay, Julia Palma, take full accountability. Mabilis na hinila ni Nelson ang papel. Nabasag ang boses ito nang sumigaw. Stop! Nanlaki ang mata niya. Julia, don't do this. You're killing yourself. Nelson, ikaw lang ba? Ikaw lang ba iniisip? Yung ganyang bagay? Ikaw lang ba nag-iisip para sa pamilya natin? Pamilya. Napahinto si Julia. Pero agad din siyang umiling. It's now or never. Tahimik na tumingin si Julia sa malawak na conference table.
habang hinihintay niya ang final call. Halos pulang-pulang notifications sa phone niya, missed calls, messages, reminders tungkol sa pinakamalaking deal na hahawakan niya ngayong taon. At kapag natuloy ito, lalaki ang kanyang kumpanya na higit pa sa inaasahan. Pero kapag hindi, baka bumagsak ang lahat ng pinaghirapan niya mula pagkabata. Pero hindi yun ang iniisip niya ngayon. Iniisip niya ang gabing halos magkaboses ang iyak ni River at ang panginginig ng kamay ni Lisa dahil sa gulong umikot sa media. Iniisip niya ang takot sa mga mata ng mga bata nang makita ang mga kamera sa labas ng mansyon na parang may paparating na bagyo. At ngayon na nasa harap niya ang desisyon na pwedeng magligtas sa kanila o maghiwalay sa kanya. Hindi niya na alam ang gagawin. But she knows what she can do. Julia, you have 5 minutes. If you don't show up, we will cancel the deal. And don't expect us to offer this opportunity again. Huminga siya ng malalim. Alam ko. Pero sa loob-loob niya, may malakas na tinig. Kaya ko bang unahin ang kumpanya ko at isugal ang kapayapaan ng mga bata? At ang sagot, masakit man sa puso niya pero malinaw yon. Hindi. Hindi niya kayang gawin yon. Hindi niya kayang hayaang magulo ang buhay ng 5 batang hindi nagmula sa kanya pero pinipili niya. Tumayo siya at punong-puno ng malakas na kapangyarihan ng kanyang aura. Cancel the meeting. I won't attend. Julia, are you serious? This is a multi-billion deal. I am. At desisyon ko to. Why? Para saan? Para kanino? Hindi siya sumagot. Walang sabi-sabi na binaba niya ang tawag. Dumiretso siya sa pintuan ng meeting room. Mabigat man ang kanyang pakiramdam, pero determinado ang bawat takbang niya. Hindi niya naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso niya hanggang bumukas ang pinto. Tahimik ang buong mansyon nang dumating si Julia kinagabihan. Bumungad sa kanya ang ilaw mula sa chandelier, pero walang mga batang sumalubong sa pinto. Wala ring kaluskos o tawanan. Parang huminto ang mundo sa loob ng Torres residence at tanging kabalang sa dibdib niya ang maririnig. Maingat siyang naglakad papasok, hawak pa rin ang bag niyang mabigat sa balikat, pero mas mabigat ang emosyong dala niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang. Ibinigay niya ang pinakamalaking deal ng buhay niya, lahat yon. Para lang sa kapayapaan ng 5 batang hindi niya naman kadugo, pero parte na ng puso niya. Kaya ko to. Kailangan ko to. Pag-ikot niya sa hallway, biglang lumitaw si Nathan mula sa gilid ng hagdan. Wala itong suot na tsinelas. Nakapadyama lang at halatang matagal nang nag-aabang dahil mapula ang mata nito na para bang kaiiyak lang. Titig na titig ito sa kanya pero hindi ito nagsalita. Nathan. Hindi gumalaw ang bata. Ilang segundo pa ang lumipas bago ito tuluyang huminga ng malalim at lumapit sa kanya. Mommy Julia. Parang may humila sa dibdib niya. Napuno ng init, ng bigat, ng sakit at saya. Sabay-sabay ang pakiramdam na yon. Ngayon lang niya narinig ang tono ng salitang yun na hindi ito nauutal. Hindi napipilitan. Walang kasamang tampo o inis. At wala ring nag-uudyok dito, kundi ito mismo ang nag-initiate. Binanggit ni Nathan yon ng kusa. Parang biglang sumikip ang lalamunan niya at di siya makapagsalita. Pwede po ba kitang yakapin? Of course. Naglakad si Nathan papalapit. At nang magtagpo sila niyakap ng bata ang bewang niya ng mas mahigpit. Mas mahigpit kesa dati. Mas totoo at mas puno ng emosyon. Mommy Julia, thank you para sa ginawa mo kanina para sa amin. Kayo, mahalaga Nathan. Kayo palagi. Hindi pa man sila bumibitaw, may humabol na maliliit na yabag sa likod nila. Umalingaw-ngaw ang boses ni Queenie sa buong hallway bago ito sumalpok sa gilid ni Julia na parang rocket. Niyakap siya ng batang parang stuffed toy, sabay pasabit sa braso niya. Bago pa man makapagsalita si Julia, may malamig na daliri na humawak sa dulo ng blazer niya. Si Lisa, tahimik na hindi gumagawa ng ingay. Lisa. Hindi sumagot ang bata. Diretso itong sumubsob sa dibdib niya. Hindi siya nito binitawan. Hindi rin niya sinubukang magsalita. Natakot po ako. Kala ko aalis ka. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko kayo iiwan.
Sa gilid nila umubo si Diego ng malakas. Ah, Mami Julia, pasensya na po ah. Para saan? Sa mga prank ko dati, sa pagsagot-sagot ko sa'yo, sa pagtawag ko sa'yo na, alam mo na yun. Napatawa naman si Queenie. Na ang evil step, tumahimik ka na, Queenie. Okay lang, Diego. You're just a kid. I know how you guys feel. Basta ngayon, masaya ako nandito kayo. Hindi ko na po ulitin yon, promise. Good boy. Sunod na lumitaw si River na dahan-dahang lumabas mula sa likod ng sofa. Rev, halika. Dahan-dahang lumapit ang bunso. Nang nasa harap niya na ito, hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong at hindi rin nagpakita ng pag-aalinlangan. Mommy, stay please. Nag-init ang kanyang mga mata. Lumuhod siya para pantay sila ng height. Saka hinawakan ng panganang bata ng marahan. I'll stay. I'll always stay. At doon unti-unting tumulo ang luha ni River bago sumubsob sa liig niya. I miss you. Niyakap niya ito ng mahigpit. Parang natatagpuan niya sa maliit na batang ito ang parte ng sarili niya na matagal nang nawala. Yumakap din naman ang apat pa. Nang mabitawan siya ng bunso, pinunasan ni Nathan ang luha nito gamit ang kamay. Mommy Julia, we're okay now with you. Promise po. At hindi ko kayo pakakawalan. Hindi na siya outsider. Hindi na siya ang kontrabida. She became the woman they trusted. The woman they accepted. The woman they chose. At ngayong gabi sa tulong ng 5 munting yakap, naging tahanan siya ng mga ito. Julia, you're here. Ang nag-aalalang boses ni Nelson ng dahan-dahang nagtanggal sa pagkakayakap sa kanya ng mga bata. Agad itong lumapit at sinalubong siya ng yakap. Ba't mo ginawa yun? Your entire life is ruined now. Lahat ng pinaghirapan mo mawawala. Han, huwag ka mag-alala. Galing ako sa wala. Kaya ko rin ang bumangon ulit. Kayo ang mahalaga sa akin. Ang pamilya natin, hindi ba? Ang malamlam na mga mata nito ay tuluyang bumigay. Ang akala ko mawawala ka na sa akin. Sobrang nag-alala ako. I'm sorry kung nahuli ako. Nandito naman ang quintuplets. Hindi nila ako hinayaan na malungkot. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang gagawa ng desisyon na hindi ko alam. It can damage you forever. I am Julia Palma. Makakabangon at makakabangon ako kahit gaano man ako kalugmok. At isa pa, mas malakas na ako ngayon, no? Dahil sa inyo ng mga anak natin. Ang pinaghalong kirot at gaan ay naramdaman nilang pareho sa kanilang puso. Ngayon lang sila madadapa, pero sisiguraduhin nila na mas malakas silang tatayo at babangon. Tahimik ang hangin sa Memorial Park nang dumating sina Julia at Nelson. Malamig ang hapon, pero mas malamig ang bigat sa dibdib niya habang naglalakad, patungo sa puntod ng yumaong asawa ni Nelson na si Althea. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kamay niya. Hindi niya alam kung bakit mas kinakabahan siya rito kesa sa pagbagsak ng lahat ng yaman niya. Ngayon, sa wakas haharapin niya ito. Are you okay? Hindi, pero nandito na ako eh. Tumango si Nelson. Dahan-dahan siyang lumapit sa puntod. Mabagal na hakbang ang kanyang ginawa at may bigat na hindi niya kayang itapon. Althea Mendoza Torres. Forever in our hearts. Parang tumama ang salitang yun sa dibdib ni Julia. Beloved wife at mother. 2 bagay na hindi niya inangkin at hindi rin niya inaangkin ngayon. Pero sa 5 batang tinatawag siyang mommy, natutunan niyang kaya niyang magmahal. Nagpakilala siya dito at ikinwento niya ang mga nangyari. Huminga siya ng malalim at mas mahirap. Ipinangako niyang mamahalin niya ang mga bata. Sa bandang huli, lumuhod siya sa damo at marahan niyang hinaplos ang gilid ng bato. Althea, ko naririnig mo ako. Ipapaalam ko lang na hindi ko kunin ang lugar mo sa puso nila. Pero kung papayagan mo ko, pwede akong humawak sa tabi nun. Naramdaman niya ang paglapit ni Nelson. Maya-maya tinignan niya ang langit. Habang pinipilit niyang ayusin ang kanyang boses. Hindi ko pinangarap maging ina. Pero dumating yung pagkakataon na pinili ko sila. At ngayon pipiliin ko sila araw-araw.
Dahan-dahang lumuhod si Nelson sa tabi niya. Hindi ito nagsasalita. Hindi nito ginulo ang segundo na yon. Hinawakan lang nito ang kamay niya, mahigpit at mainit. She's the woman I want for the rest of my life. Bulong ni Nelson sa ex-wife nito. Pag-uwi nila, sinalubong sila ng 5 bata sa sala. Nagkalat ang craft papers, crayons, tsokolate at unan. Para silang naghintay buong hapon. Hindi gumagalaw hanggat hindi nakikita si Julia. Mommy Julia, we made something. Ano to? Ba't ang kalat nyo? Kasi nag-brainstorm po kami para sa'yo. Para saan? Family portrait. We want you here. We choose you. You're so pretty. You're so elegant. You're so mom vibes. Mommy, stay forever. Huminga si Julia. Nanginginig ang kanyang dibdib. Wala siyang masabi. Wala siyang maisip. Ang meron lang siya, 5 batang nakatingin sa kanya, na parang siya ang tahanan nila. Malawak naman ang ngiti ni Nelson habang nanonood pero hindi na ito lumalapit. Pinapanood niya si Julia na tinuturuang gumuhit si Lisa, sinasalo si River, pinagsasabihan si Diego, nilalambing si Nathan at pinapahalakak si Queenie. Julia moved differently now. Mas kampante, mas bukas, mas ito na mismo. Payapa. Ilang oras nang lumipas bago naubos ang energy ng mga bata. Nang matapos at tuluyan nakatulog ang quintuplet sa couch, tumayo si Nelson at lumapit kay Julia. Tahimik lang silang dalawa habang pinagmamasdan ng 5 batang nakahilata, nakayakap sa blanket sa isa't isa. Thank you. Para saan? Para sa lahat. Saglit siyang tumigil at tinignan niya ito ng buo. Para ngayon lang niya ito talagang nakita. Para sa pagpunta kay Althea, para sa respeto, para sa pagmamahal na binibigay mo sa mga anak ko. Nelson. Tumikim ang babae at tila kinakabahan. Hindi ito agad nagsalita nang ilabas niyang maliit na kahon mula sa bulsa. Han. Julia, ang dami na nating pinagdaanan. Sa kung paano nabuo ang pagmamahalan natin. Hanggang sa makuha mo ang loob ng mga anak ko. Binuksan nito ang kahon at doon lumuhod si Nelson sa sahig. Gusto kita makasama habang buhay. Sabi nito gamit ang kalmado pero tapat na boses. Gusto kong kasama kang tumanda. Kasama nila, kasama nating lahat. Han, will you marry me? Pinatong nito ang kamay sa puso habang kinokontrol nito ang tama ng paghinga niya. Tinignan nito ang 5 bata nakapwesto sa paligid nila. Hindi ko pinangarap maging ina noon. Kala ko ayos na ako lang. Pero pinipili ko sila. I choose you. I choose them. I choose this life. Then choose me forever. I will. Forever. At doon nagsimula ang bagong kwento nila. Hindi nang walang sugat, hindi nang walang ala-ala, pero puno ng pagmamahal, respeto, at pagpili sa bawat isa. Siya si Julia Palma. Fierce, elegant, and protective. Opisyal na siyang tinatanggap. Ang lugar sa pamilya na yon kasama ang quintuplets at ang minamahal niya. Nang hindi niya naman talaga inaasahang mapupunta sa kanya. But she chose anyway. Welcome home, Mommy! Masaya at malakas sa pagbati ang bumungad kay Julia na ngayon, dahan-dahan pang naglalakad. Wow! Paganda ng paganda ang mga surprise niyo ah! Pero bago pa man makasagot ang quintuplets, naagaw na agad ang atensyon ng mga ito nang patakbong pumasok sa loob ng mansyon ang mga bunsong kapatid ng mga ito. Kambal! Namiss namin kayo! Napailing na lang siya, parang kanina lang nasa kanya ang atensyon ng mga anak. Ngayon, hindi na siya ulit pinapansin dahil dumating na ang favorite ng mga ito. Magsiselos ka na ba sa mga anak natin? Ang malambot na kamay ng kanyang asawa ang naramdaman niyang pumulupot sa kanyang bewang. O yeah, never. Gustong-gusto ko nakikita yung mga anak natin na ganyan ka-close eh. Para sa kanya, wala nang makapapantay sa gaan at ginhawa. Sa kanyang puso, dahil sa kapayapaan at pagmamahal ng
kanilang pamilya sa isa't isa. Mahigit 4 na taon na rin magmula na mangyari ang lahat. Kung saan akala niya lulubog na ang pangalan niya, ngunit dahil sa maingat na pag-iimbestiga, nalaman nilang pakana pala ng kamag-anak ng late wife ni Nelson ang nangyari. Nilapitan ng mga ito ang lahat ng competitors nila at nagbigay ng false document. Base sa kwento ng kanyang asawa, bago pa mamatay ang ina ng mga bata noon, matagal nang pinutol nito ang anumang komunikasyon sa mga kamag-anak dahil nga toxic ang mga ito at mukhang pera. Mom, Dad, come here na po. Nagpaluto po kami para sa inyo. Ang malambing na boses ni Lisa ang nakapagpatigil sa kanilang paglalambingan. Sa loob ng mga taong lumipas, muling nakabangon si Julia ng mas matatag at mas malakas na ngayon. Mas matibay na rin ang kanyang kumpanya. Magmula rin ang mangyari yon, mas tumibay na lang ang tiwala sa kanya ng mga investors at kliyente. May pasalubong kami sa inyo Kayo kasi ayaw niyong sumama sa amin? Kunwaring nagtatampong usal niya. Mommy, first vacation po kasi ng kambal. May mga school activities kami pero promise namin sa susunod kasama na kami. Ngumiti naman siya at tumangutango. Namiss kayo ng kambal. Palagi hinahanap ang pictures niyo. Our little brothers. Ang akala ko ba'y kakain Baka mamaya pati ang reyna ng mga langgam pumunta na dito dahil sa overload na sweetness niyo. Pero tila hindi narinig ng mga ito ang sinabi niya, binuhat pa ng mga ito ang kambal at patakbong lumapit sa kanila mag-asawa para bigyan sila ng mainit na yakap. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ng mag-asawa. Kontento na siya sa ganito. Masaya ang puso niya. At kung uulitin man, ang kahit anong pasakit ay tatanggapin niya yun ng taas noo. Dahil ang kapalit naman nun, ay ang masayang pamilya na ito, kasama ang kanilang mga anak, at ang kanyang pinakamamahal na asawang si Nelson. The end.